Magandang gabi po sa inyong lahat. Nasaan po ba kayo nung year 1993, 1994? Nasaan kayo noon? Yung mga hindi pa pinanganak, no? Natawa sila, no? Kasi po alam niyo kung bakit? Nung huling beses ako nandito sa Gulod, ay yung school year na yon, 1993, 1994. Isa po ako dun sa mga brothers na nagpupunta rito at nagtuturo dyan sa high school every Wednesday. Sino ba yung high school at that time? Taas nga yung kamay, yung nag-aaral dyan. Ewan ko kung kayo yung mga estudyante ko noon, no? Kung natatanda ninyo ako. Pangalan ko po, Father Joel Camaya. At noon ako isang payat na brother na pumupunta rito, no? Every Wednesday. At sasakay kami, no, ng jeep mula sa Don Bosco Canlubang, papunta riyan diyan sa bandang Mamatid, sa Bukana. At sasakay kami ng tricycle, papunta rito. At it's always a privileged moment, napakaganda. At ngayon, nakita ko, no, wow, ang ganda ng simbahan ninyo. At ito na ay Sangkwasay Parish. Ibig sabihin ay buhay ang pananampalataya rito. At kanina, damang-dama ko, no? Kasi yung mga kabataan, active na active. Kung meron man isang napakagandang homily, ay yung performance nila kanina. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan yung mga kabataan. Yan. Bakit ko sinabi yun, no? Dahil yung patron ninyo, si San Rafael, nakikita natin na siya'y matatagpuan sa banal na kasulatan. At akmang-akma dun sa sitwasyon natin ngayon sa ating buhay. Anong kailangan natin? Kung ano yung ginawa ni San Rafael dun sa pagbasa na yon. Ito'y mula sa aklat ni Tobit. Nabasa niyo na ba yung buong aklat na yon? Nung tinuturo ko yung subject na yon, tawag historical books, at dumako kami dun sa bahagi na yon, no, yung aklat ng Tobit, isa sa mga estudyante ko sabi sa akin, Father, first time kong nabasa yan at napakaganda. Mas sa kwento, in terms of yung standard na isang kwento, napakaganda. Pero ang maganda rito ay, ano yung nilalaman niya? Ano yung mensahe nito para sa ating lahat? At nakita natin kanina, dun sa inilahad, doon sa teatro, dun sa musical, or dun sa play na pinalabas kanina, nakita natin, ano bang ginawa ni San Rafael? Alam nyo, yung ating kapistahan, sabi nga ni Father, kausap ko kanina, no? Bukas may 5 parokya dito sa San Pablo, yung magdiriwang ng dakilang kapistahan. And you're very fortunate kasi ngayon taon na ito'y pumapatak talaga sa linggo. At yun nga, 5 yung magdiriwang, no? Isa na itong Kwasay Parish ng San Rafael dito sa Gulod. At meron pa yung may patron na San Gabriel. At meron din San Miguel. Yan kung ba't yung mga mahilig siguro sa inyo sa San Miguel Beer, no? Kapistahan nyo bukas, no? O yung Ginebra San Miguel, no? But why are they popular? These saints yung tawag natin, no? Pero sila ay yung mga archangel. Nung 1990s, 2000s, kung pumunta kayo dun sa mga bookstore, you will find a lot of literature on angels. Uy, libro tungkol sa angels. Yun lang nga, pag nakita mo itong mga aklat na ito, more than the angels that we proclaim in the church, it's more of New Age, yung mga anghel na yon. Pero, alam niyo yung ibig sabihin ng anghel? Angelos, no? Angelos, ang anghel. Sa Italian, no? Angelo. Alam niyo, merong isang salita na malapit doon. Ano yon? Ebanghelyo. Di ba? Anghel, ebanghelyo.
Ano ibig sabihin ng ebanghelyo? Yung mabuting balita. Anong ibig sabihin ng anghel sa makatuwid? Siya yung nagdadala ng balita. At yun yung trabaho nila. Sila yung nagdadala ng mensahe mula sa Panginoon patungo sa mga tao. Siguro tanong ninyo, no? Father, bakit yung portrayal ng mga anghel ay may pakpak? Di ba? Bakit may pakpak? Yung ating imahe ni San Rafael dito, di ba may pakpak? Why? Kasi nga sila ay messenger. And dahil napakalayo ng kanilang nilalakbay, napakabilis nila. At yun yung portrayal sa kanila na meron silang pakpak kaya mabilis silang kumilos. Pero even more than that, no, tignan natin yung kung sino si Rafael. Siguro isang assignment ng lahat ng mga nagsisimba rito sa Quasay Parish na ito ay, tignan ninyo, no, yung aklat ni Tobit. Basahin ninyo. Kasi naruroon ang inyong patron na si San Rafael. Nasa banal na kasulatan. Pero dapat tama yung Biblia na inyong binubuklat. Ito'y Biblia ng Katoliko. Bakit? Kasi hindi mo makikita yung aklat ni Tobit dun sa Biblia ng mga Protestante. Yung aklat nila, yung kanilang Biblia, ay may 66 na libro lang. No? Yung atin ay may 73 books. At kasama dun sa dagdag na 7 libro na yan, ay yung aklat ni Tobit. Kaya pag binasa ninyo, it is a story that is wonderful, na sinasalaysay sa atin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni San Rafael. So bilang pagbuod, no, yung napanood nyo kanina, dun sa aklat ni Tobit, si Rafael, siya ay nagpakita, siya ay nakabalat kayo bilang isang tao. At siya yung gumabay kay Tobias. Sino si Tobias? Yung anak ni Tobit. So, naglalakbay si Tobias. At tinulungan niya si Tobias na maghanap ng asawa. Anong pangalan ng asawa? Si Sarah. At si Sarah may problema. Ano yun? She was tormented by a demon. Hindi naman sa sinapian siya, pero dalawang uri yan, no? Either they are possessed by a demon or oppressed. Yung pangalawa, she was oppressed by a demon. Na lahat na napapangasawa niya, ayun, nawawala, namamatay. Kaya, may sumpa ba itong babaeng ito? So, anong ginawa ni Rafael? Siya ay instrumental, or siya yung naging instrumento ng Diyos para gumaling si Sarah. Tapos, later on, yung tatay ni Tobias, si Tobit, na nabulag. Bakit nga ba nabulag si Tobit? Natulog kasi siya sa ilalim ng puno. At nung natulog siya sa ilalim ng puno, ano yung nasa puno? Ibon. Medyo nakakatawa, no? Nabulag siya dahil naiputan ng ibon yung kanyang mata. No? Pero yun, pinagaling ni Rafael. At si Rafael, na Azarias, yung napakilala niya, no? Yun yung pinahayag niya. Siya raw ay isa dun sa 7 anghel na naruroon sa harapan ng Diyos. At pinadala siya para magbigay ng paghilom, ng kagalingan, ng proteksyon dun sa bayan ng Diyos. Ang ganda ng kwento na yun. At ano yung sinasabi sa atin? Na si Rafael, ang inyong patron, siya ay huwaran, modelo ng paghihilom ng Diyos. Na yung kapangyarihan ni Rafael ay galing sa Diyos. Na pinapakita sa atin na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Na kapag naruroon yung mga sandali, ang siguro pagkabalisa, pagkalungkot, pagkatakot, at yung pagdurusa ng ating katawan, anong binibigay ni Rafael? Siya'y nagbibigay ng paghilom. Siya'y nagbibigay ng paggabay. At yung mission niya ay para ipakita sa atin yung biyaya ng paghilom
na mula sa Diyos na laging naroroon. So, tulad ni Rafael, tayo rin ay tinawag para maging instrumento ng Diyos para sa ikagagaling ng ibang tao. Siguro hindi naman tayo yung gumagawa ng mga miracles. Kausap ko si Father Jonathan kanina, sabi niya, sinishare niya sa akin na sa Pilipinas daw, 4 na lang yata yung active na healing priests. Itong mga pari na ito, they have been given the gift of healing. At yun, makikita mo sa mga kamay nila yung himala mula sa Diyos. Pero hindi tayo kailangan maging healer na nagmimilagro para ipahayag ng Panginoon yung paghihilom niya sa ibang tao sa pamamagitan natin. Yung paggabay ni Rafael dun sa buhay ni Tobit, paalala sa atin na pinapadala tayo ng Panginoon dun sa ibang tao. At nagpapadala siya ng ibang tao sa atin para na sa gayon tayo ay gabayan. Tapos, isa pa, yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos. Dahil nakatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos, tayo ay nananampalataya. At itong kwento ni Rafael, ang turo sa atin ay tungkol dito. Yung kabutihan ng Diyos. Yung pagbibigay niya, God's providence. Na maski na marami tayong challenges sa buhay, maski na siguro ito'y parang di natin makakayanan, they seem to be overwhelming. Tulad ni Rafael na naghilom dun sa pagkabulag ni Tobit at pinalaya sa Sara mula sa demonyo, nandun yung Panginoon para sa atin, para hilumin tayo, hilumin yung mga sugat natin. At tignan ninyo, pinagaling niya si Tobit, tinanggal niya yung kanyang pagkabulag. Pinagaling niya si Sara, tinanggal niya yung demonyo. If we are not sick physically, maybe we are sick spiritually. Maybe we do need healing. Lahat tayo kailangan ng paghilom. Marahil meron kayong mga kamag-anak na merong malubhang sakit. Maybe merong may cancer kayong kakilala. Maybe meron kayong kakilala ng mga malapit sa inyo na may taning na yung buhay. O kaya hindi lang yon. Baka yung mga sakit na dinadala araw-araw. Ewan ko kung ilan dito yung may diabetes. Napakahirap na sakit, Kailangan mo mag-maintenance. Ewan ko kung sino sa inyo may alta presyon. O kung ano-ano pang mga sakit. Kailangan natin ng paghilom. Of course, we do not expect na lahat tayo gagaling. Bukas wala na tayong diabetes. Ang ganda siguro pag isang himala para sa ating lahat. Pero you know what? Kung minsan, it's more of the spiritual healing na kailangan natin. Maraming tao pumupunta dun sa Lourdes, Our Lady of Lourdes, dun sa France. Pero majority dun sa pumupunta ron na humihingi ng paghilom, they are not healed physically. Ibig sabihin ba, palpak ba yung pagpunta nila ron? Hindi. More than the physical healing, ano yung natatanggap nila? Spiritual healing. Na mas nandun yung sakit nila, abay, mas malakas sila ngayon sa pagbata ng kanilang mga paghihirap. Parang meron silang consolation at hindi sila nadi-discourage. Ano yung paghilom na kailangan natin ngayon? After the pandemic, yung naging parang trend na sakit. And you are aware of that. Mental health issues. Yung ating mga sakit ba ngayon ay nandyan din? Kita natin maraming kabataan, they get discouraged, they get depressed, nagkakaroon ng depression. Tayo kadalasan nadi-discourage tayo. Tayo napapagod tayo, siguro physically hindi. Pero parang pagod ako, Father, pagod yung isipan ko. Parang hindi ako makapagtrabaho, hindi dahil sa pagod na yung katawan ko, pero dahil pagod yung isipan ko.
Dear friends, we all need healing. At let us turn to Saint Raphael, kay San Rafael, para gumaling tayo. And then finally, tignan niyo yung mga pangalan nila, no, ng ating mga arkanghel. Michael, Raphael, Gabriel. Diba? Parang puro magkakarime, no? Uy, karime ko rin yan, no? Joel, no? But anyway, yung tatlong yan, no? Raphael, Michael, Gabriel. Alam niyo ba ibig sabihin ng mga pangalan nila? Michael, Michael. Anong ibig sabihin nun? Sino ang kamukha ng Diyos? Ganda, no? Sino yung kahawig ng Diyos? Gabriel, ang Diyos ang aking lakas. Raphael, ang Diyos ang naghihilom. What is the common denominator? L. Alam niyo ibig sabihin ng L? God. Yung Diyos. So their common denominator is L. At ito yung mensahe natin ngayong gabi na ito. Yung mga anghel na ito, arkanghel na ito, what gives meaning to their existence? Ano nagbibigay saysay ng kanilang misyon? Walang iba kundi ang Diyos. Konektado sila sa Diyos. Tanggalin mo yung Diyos, wala silang saysay. At yun yung pabaon natin sa isa't isa ngayon. Gusto mong magkaroon ng saysay yung inyong buhay? Be connected to the Lord. This is an issue of our days. We have to be connected. Palagay ko lahat sa inyo rito, in one way or the other, are connected to others through social media, even to people in other places. You are connected to the internet. Of course, you are connected to each other. Pero we value that connection. And the connection that we should value most is our connection with God. Uulitin ko, mga kapatid, ang buhay nyo ay magkakasaysay lang kapag ito ay naka-connect. Kapag ito ay nakarugtong sa Diyos. Wala ka sa Diyos, wala ang buhay mo. Para yung mga anghel. They have their mission, they have their reason of being. Bakit? Kasi sila'y konektado sa Diyos. Kasi sila ay messengers of God. God bless you all.